Sa sandaling iyon, naalala niya na ang babaeng ito ang sumusunod sa kanya sa rangkang ng pinakamalakas na mage cultivator noong nakaraan niyang buhay. Pero hindi lang iyon, siya rin ang anak ng pinakamayamang tao sa Chonghai City. Matapos niyang maalala ang mga bagay na ito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga, na ikinagulat nito. Pero kalaunan, narinig niya ang pag-ubo ni Wanling at sinabihan siya na tama na ang paghawak niya sa kamay ng kanilang leader dahil mukhang sinasamantala na niya ito. Tumawa naman si Ji Chen at nagdahilan na may iniisip lang siya kaya hindi niya namalayan na kanina pa pala niya hawak-hawak ang kamay ng kanilang leader. Naiinis namang iniisip ni Wanling na hindi siya naniniwala sa kanya, pero naisip din niya na hindi niya akalaing may ganito palang personalidad si Ji Chen. Noong una, inakala niyang wala itong interes sa mga ganitong bagay dahil nakafocus ito sa paglalaro, pero ang totoo pala, hindi lang siya ang tipo ni Ji Chen kaya hindi siya nito pinapansin noon. Habang iniisip pa niya ito, nagpaalam na si Ji Chen sa dalawang dalaga at sinabi na dahil tapos na ang mga bagay-bagay, magpapaalam na siya sa kanila at hanggang sa susunod na lang nilang pagkikita. Pagkaalis ni Ji Chen, sinabi ng kanilang leader kay Wanling na mukhang mabait na tao ang kaibigan nilang iyon. Naiirita namang sinabi ni Wanling na anong mabait. Kanina lang ay pinagsamantalahan pa siya nito, kaya sinabi pa niya na marahil ay may masamang motibo ito sa paglapit sa kanila. Pero matapos niyang sabihin ito, nag-aalala siyang naisip na mukhang nagkakagusto na rin ang kanilang leader kay Ji Chen. Pagkatapos nito, nagsimulan na ring umalis ang grupo ni Wanling, at sinabi ng kanilang leader na bigyan ng tig 50,000 bilang bonus ang lahat ng mga miyembro na sumali sa pakikipaglaban sa Boss Monster at sa Guild War. Samantala, isang babae ang nanatiling nakatago sa itaas ng isang puno, at nang masigurado niyang nakaalis na ang dalawang babae, ngumiti siya. Ang babaeng ito ay si Liu Xiaozi, ang pinakasikat na babaeng streamer sa server na iyon. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang kanyang mga manunood kung nag-enjoy ba sila sa kanilang napanood dahil hindi lang nila napanood ang isang epic guild war sa kanyang stream, nakita din nila ang isang top-tier pro player sa actual na laban. Hinimok niya ang mga ito na pindutin ang follow button. Tuwang-tuwa naman ang mga manunood sa kanilang nasaksihan, at tinatanong pa nga nila ang host kung ang player ba na iyon ang siya ding nakapatay sa Beginner Boss Village. Kinumpirma naman ito ng babaeng streamer at sinabing tama nga sila dahil si Ji Chen din ang unang nakapaslang sa boss ng Beginner's Village. Sinabi rin niya na namamangha siya sa napakalakas na kakayahan ni Ji Chen, at hindi lang iyon, napakagwapo pa niya. Kasunod nito, masaya niyang sinabi sa kanyang mga manunood na simula ngayon, idinideklara na niya na si Ji Chen ang #1 master ng 8 Wastelands. Sinabi rin niya na simula ngayon, siya na ang kanyang idol at crush. Matapos niyang sabihin ito, umulan ng samut-saring reaksyon ang kanyang comment section, at ang ilan pa nga sa mga ito ay nalulungkot dahil may nakakuha na sa puso ng kanilang idol. Samantala, ang isa sa mga manunood ng stream na iyon ay galit na galit habang pinapanood ang nangyayaring live stream, at napapamura pa nga. Sinabi pa niya na hindi lang nito pinatay ang kanyang mga guildmates, ninakaw din ni Ji Chen sa kanila ang guild boss, at ngayon naman ay sumisikat pa siya dahil sa ginawa niyang ito. Ang lalaking ito na galit kay Ji Chen ay walang iba kundi ang leader ng Bloodfiend Guild, na kanina ay nabahag ang buntot habang tumatakas palayo kay Ji Chen. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang magwala sa kanyang tirahan at sinabi na kapag nakita niya si Ji Chen sa loob ng laro, sisiguraduhin niyang mapapatay niya siya. Sa kabilang banda, si Ji Chen, na ngayon ay nakabalik na sa lugar ng Elder, ay magalang na binati ito at sinabi na nakumpleto na niya ang misyon. Nagulat naman ang Elder sa bilis ng kanyang pagbalik, pero nanatili pa rin siya sa pagre-refine at inutusan si Ji Chen na ilagay ang herb sa kanyang lamesa. Pagkatapos gawin ito ni Ji Chen, sinabi ng Elder na dahil tinulungan niya siyang makuha ang yin replenishing herb, hindi niya siya pababalaikan ng walang napapala, kaya dahil dito, inihagis niya ang isang bagay bilang reward. Matapos niya itong masalo, agad siyang nagpasalamat sa Elder, at kasunod nito, binanggit ng notification na ang kanyang natanggap ay 3 Spirit Grade Attribute Pill, na pinapataas ang combat attribute ng permanenteng 1 hanggang 5 puntos.
Binanggit din na ang attribute points na makukuha niya ay random. Natanggap din niya bilang reward ang isang Spirit Grade Harmonious Wind Bracelet, na pinapataas ang kanyang speed ng 5, dodge rate ng 8%, at body skill cooldown ng -10%. Matapos niyang itabi ang mga reward na kanyang natanggap, tinanong niya ang Elder kung nagagawa na ba niya ang formula para sa Eternal Youth Pill. Sa isip-isip naman ni Ji Chen, naalala niyang noong nakaraan niyang buhay ay nakita niya ang isang announcement na si Elder Tian King ay sinubukang gawin ito ng 79 na beses hanggang sa magtagumpay siya. Kaya naisip niya na kung ibibigay niya ang formula sa kanya, tatrituhan niya ito bilang utang na loob. Habang iniisip niya ito, sinabi ng Elder na tama siya dahil sinubukan niya na iyon ng ilang ulit, pero lagi siyang nabibigo. Idinagdag pa niya na kung wala ang formula, ang tanging magagawa niya ay subukan ito ng paulit-ulit hanggang sa magtagumpay siya. Kasunod nito, tinanong ng Elder kung kaya ba niya tinanong ito dahil may alam siya tungkol sa Eternal Youth Pill. Nagkunwari naman si Ji Chen na nag-iisip at sinabi sa Elder na mayroon siyang naaalala tungkol sa isang libro na kanyang nabasa na binabanggit ang tungkol sa Eternal Pill. Kasunod nito, binanggit na niya ang mga ingredients para sa pill na ito. Nagulat ang Elder dahil ang mga ingredients na kanyang sinabi ay halos katulad ng kanyang ginagamit, kaya dahil dito, gulat na gulat niyang tinanong si Ji Chen kung talaga bang nakatagpo siya ng ganoon kamakahimalang karanasan. Pero hindi na nakasagot si Ji Chen dahil inutusan na siya ng Elder na panuulin siya sa tabi niya at sabihin kung tama ang dami ng sangkap na kanyang inilalagay, at kung may napansin siyang mali, sabihin niya ito kaagad sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumabog ang takip ng pill cauldron na labis na ikinagulat ng dalawa. Kasunod nito, biglang lumipad paitaas ang dalawang kumikinang na pill, kaya dahil dito, tumawa ng malakas ang Elder at sinabi na sa wakas ay nagawa na rin niya ang Eternal Youth Pill. Matapos makuha ang pill, ibinigay ng Elder ang isa kay Ji Chen at sinabi na malaking pabor ang ginawa niya para sa kanya kaya nararapat lamang natanggapin niya ang isa sa mga ito. Binanggit naman ng system na ang favorability ng Great Elder ay tumaas ng +20, kaya ang kanyang kasalukuyang relasyon dito ay naging casual. Matapos tanggapin ang pill, binanggit ng notification na ito ay isang Earth-grade Eternal Youth Pill, at kapag ginamit niya ito, ang kanyang innate charm ay permanenteng tataas ng 5 puntos at may 5% increase sa kanyang favorability sa mga opposite sex na NPC. At kung ireregalo naman niya ito sa isang NPC na nasa opposite sex, mapapataas nito ang favorability ng NPC na iyon ng 10 hanggang 20 points. Matapos mabasa ni Ji Chen ang lahat ng ito, hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Naisip niya na masyadong galante ang Elder, dahil ang pill na ito ay napakabihira. Kahit na alam niya ang recipe nito, magiging mahirap pa rin gawin ito lalo na kung hindi isang 9th grade Grandmaster tulad ng Elder ang gagawa. Sa kanyang palagay, para na rin siyang naka-jackpot. Muli siyang nagpasalamat sa Elder at sinabi na aalis na siya. Sa isip niya, gusto na niyang magmadaling pumunta sa kanyang master at ibigay ang pill na ito dahil alam niyang mas lalo pang tataas ang favorability nito sa kanya at makakatanggap pa siya ng higit na benepisyo. Pero bago pa siya makaalis, pinatigil siya ng Elder. Tinanong ni Ji Chen kung mayroon pa bang kailangan sa kanya. Sinabi naman ng Elder na gusto niyang malaman kung interesado ba siya sa art ng alchemy. Kung oo, nais niyang kunin si Ji Chen bilang disciple at ituro sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito. Tinanong niya kung pumapayag ba si Ji Chen sa kanyang alok. Habang nagugulat pa si Ji Chen sa biglaang pangyayaring ito, biglang dumating ang kanyang master at tinanong ang kanyang Uncle Tian kung bakit nito inaagaw ang kanyang disciple. Nang marinig ito, nakita ni Ji Chen ang kanyang master na hindi pa rin kumukupas ang kagandahan. Naisip niya kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon at umaasa siya na hindi ito magagalit sa kanya. Napakamot lamang sa ulo ang Elder at sinabi na nagkakamali ang sect leader. Wala siyang balak na agawin ang disciple nito, sa halip, natutuwa lang siya dahil napansin niyang may talento si Ji Chen pagdating sa alchemy. Dahil dito, gusto niya itong turuan ng kanyang nalalaman.
Matapos marinig ang paliwanag ng elder, mapagkumbabang sinabi ng sect leader na siya pala ang nagkamali ng pangunawa sa sitwasyon. Napabuntong hininga si Ji Chen at naisip na hindi pala galit ang kanyang master. Alam niyang hindi basta-basta nadadala ng emosyon ang kanyang master. Sinabi naman ng sect leader sa elder na sa kanyang paniniwala, mas talented si Ji Chen pagdating sa cultivation. At ang higit na kailangan ng kanilang sword sect ay isang makapangyarihang immortal, hindi isang alchemist. Pero idinagdag niya na kapag patuloy na nag-improve ang cultivation ni Ji Chen, papayagan niya itong tanggapin ang elder bilang master sa hinaharap. Natuwa ang elder sa sinabi ng sect leader at nagpaalam na dahil kailangan pa niyang ipagpatuloy ang kanyang mga ginagawa. Matapos makaalis ang elder, sinabihan ng master si Ji Chen na sumama sa kanya papunta sa kanyang palasyo dahil mayroon siyang sasabihin. Pinagpapawisan si Ji Chen pero sumunod pa rin siya, medyo masama ang pakiramdam tungkol sa mga susunod na mangyayari. Base sa tono ng kanyang master, parang may balak itong gantihan siya. Pagkarating nila sa palasyo, agad na tinanong ng master kung hindi ba siya kontento sa kanya bilang master. Bago pa makasagot si Ji Chen, sinabi nito na kung ganoon ang iniisip niya, bubuwagan na niya ang kanilang master at disciple relationship para makahanap siya ng panibagong master. Nagulat si Ji Chen sa mga sinabi nito at napagtanto na talagang nagkamali ng pagkakaintindi ang kanyang master. Agad siyang lumuhad at nakiusap na huwag-buwagin ang kanilang relasyon. Sinabi niya na kung talagang gusto niyang mangyari iyon, hindi na sana niya tinanggap ang kanyang mga pagkakamali. Dagdag pa niya, kung ganoon ang iniisip ng master niya, wala na siyang mukhang may haharap pa para manatili sa sword sect. Muli siyang humingi ng tawad at inamin na nagkamali siya. Tinanong ng master kung ano ba ang pagkakamaling tinutukoy niya dahil wala naman siyang sinabi tungkol dito. Sinabi ni Ji Chen na ang pagkakamali niya ay ang hindi pag-focus sa cultivation gaya ng ipinayo nito. Sa halip, nag-aksaya pa siya ng oras sa pagtulong sa elder sa alchemy, na hindi sumusunod sa mga turo ng kanyang master. Nanatiling nakatingin sa kanya ang master at hindi nagsasalita. Naisip ni Ji Chen na medyo nabawasan na ang galit nito, kaya ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. Sinabi niya na ang kanyang master ang kanyang mundo, ang cultivation nito ay walang katapat at ang kagandahan ay parang sa isang celestial being. Habang siya ang kanyang master, wala na siyang ibang hahanapin pa. Dagdag pa niya, talagang nagkamali ang master niya sa iniisip nito tungkol sa kanya. Patuloy lang na nakatingin sa kanya ang master nang hindi nagsasalita, pero biglang lumabas ang isang notification na nagsasabing tumaas ng 5 ang favorability ng kanyang master, kaya ngayon ay 15 points na ito. Natuwa si Ji Chen at naisip na gaya ng inaasahan, natutuwa ang master niya sa ganitong paraan ng pagsasalita. Dahil dito, hindi na siya nag-alala na ma-expel bilang disciple. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng master na dahil tinanggap niya ang kanyang pagkakamali, hindi na siya paparusahan tungkol dito. Agad na nagpasalamat si Ji Chen sa kanyang pagiging maunawain at nangako na hindi na niya uulitin ang ganoong kamalian. Pagkatapos nito, sinabi niya na mayroon siyang munting regalo bilang simbolo ng paghingi ng tawad, ang Eternal Youth Peel. Nagulat ang master sa kanyang ibinigay at agad na nakilala ito. Tinanong niya si Ji Chen kung saan niya nakuha ang ganito kabihirang peel. Ipinaliwanag naman ni Ji Chen na dahil sa pagtulong niya sa elder, nakabuo sila ng 2 Eternal Youth Peel at ang isa ay binigay niya sa kanya. Napangiti ang master at sinabi na hindi na niya kailangang ibigay sa kanya ang ganito kaalagang bagay at dapat itabi na lang niya ito para sa sarili. Pero hindi sumuko si Ji Chen at naisip na kailangan niyang gawin ang lahat para tanggapin nito ang regalo. Lumapit siya sa kanyang master at personal na inilagay ang peel sa kamay nito, saka sinabi na talagang sinabi niya sa elder na ibigay sa kanya ang peel dahil gusto niya itong ibigay sa kanyang master. Dagdag pa niya, ang rason kung bakit gusto niyang matuto ng alchemy sa elder ay para makapag-refine siya ng Eternal Youth Peel at makagawa nito araw-araw para sa kanyang master. Sandaling natahimik ang master habang tinitingnan ang peel, pagkatapos ay biglang ngumiti, na labis na ikinatuwa ni Ji Chen dahil lalo itong gumaganda sa kanyang paningin.
Pagkatapos ay nahihiyang sinabi ni Ji Chen na bagamat may taglay na celestial beauty ang kanyang master, na hindi na nangangailangan ng eternal youth pill, sinabi pa rin niya na ito ay isang regalo mula sa kanyang puso. Kaya umaasa siya na tatanggapin ito ng kanyang master para mapanatag ang kanyang kalooban. Dahil dito, ngumiti ang kanyang master at sinabi na kung talagang mapilit siya, tatanggapin na niya ito. Kasunod nito, binanggit ng isang notification na ang favorability ng kanyang master sa kanya ay tumaas ng 20 points, kaya ngayon ay umabot na ito ng 35 points at nasa close status na. Pagkatapos, sinabi ng kanyang master na dahil tumanggap siya ng regalo mula kay Ji Chen, kailangan din niya itong bigyan ng kapalit. Kaya sinabi ng kanyang master na naalala niya ang isang chi refining technique na nababagay kay Ji Chen, at siya mismo ang kukuha nito para sa kanya. Matapos marinig ito, naisip ni Ji Chen na gaya ng inaasahan niya, kapag tumataas ang favorability, mas maganda rin ang mga benepisyong makukuha niya. Kaya sa kanyang palagay, ang pagbibigay ng Eternal Youth Pill ay ang pinakamagandang desisyon na kanyang ginawa. Kasunod nito, pinasunod siya ng kanyang master, na agad namang sinang-ayunan ni Ji Chen. Habang naglalakad sila, napansin niya na suot na ng kanyang master ang hairpin na ibinigay niya, kaya natuwa siya. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy na si Ji Chen sa kanyang pag-cultivate, at sa sandaling iyon, makikita ang mga teknik na natutunan niya at maging ang mga kagamitan na natanggap niya. Habang patuloy siyang nag-cultivate, nagsimulang lumabas ang enerhiya mula sa kanyang espada. Pagkatapos nito, hinawakan niya ito ng mahigpit at nagsagawa ng isang atake. Ginamit pala niya ang kanyang kakayahan na Phoenix Feather Slash. Naisip niya na ang teknik na ito ay masyadong makapangyarihan dahil ang damage na ibinibigay nito ay isang AoE skill at nagagawa rin itong pigilan ang ibang teknik kapag ginagamit niya ito dahil sa crippling effect nito. Naisip din niya na kung ilalagay niya ito sa auction, pwede na siyang makabili ng isang bagong bahay sa isang second-tier city. Habang ginagawa niya ito, narinig niya na may kumakatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang kanyang senior sister, kaya tinanong niya kung bakit siya hinahanap sa ganitong oras. Nahihiyang sinabi ng kanyang senior sister na may gusto siyang hilingin na maliit na pabor sa kanya. Sinabi niya na bilang isang disciple ng Sword Sect, kailangan niyang makumplito ang at least 3 tasks sa kanyang major realm. Wala pa siyang nagagawang tasks mula nang pumasok siya sa Crystallization Realm, at ngayon ay nararamdaman niyang magkakaroon na siya ng breakthrough. Kapag hindi siya nakakumpleto ng tasks, baka maparusahan siya. Matapos marinig ito, nagtatakang tinanong ni Ji Chen kung bakit nga ba hindi gumagawa ng tasks ang kanyang senior sister. Nahihiyang sinabi nito na dahil sa sobrang pagbabasa niya ng mga romance novels, kaya niya nakalimutan ang paggawa ng tasks. Dahil dito, hinawakan ng kanyang senior sister ang kanyang kamay at sinabi na kulang na lang siya ng isang demon-slaying task. Ang task na ito ay nangangailangan ng 2 tao para makumplito, kaya kailangan niya ng partner. Tinanong niya si Ji Chen kung gusto ba niyang tulungan siya sa bagay na ito. Bagamat nagulat noong una, nakangiti pa rin na pumayag si Ji Chen dahil naisip niya na malaki na ang naitulong sa kanya ng kanyang senior sister, at maging ang Spirit Great Jade Pendant na ibinigay nito ay kapaki-pakinabang din sa kanya. Kaya naisip niya na magiging disloyal siya kung hindi niya tutulungan sa panahon ng pangangailangan nito. Labis namang natuwa ang kanyang senior sister. Matapos marinig ang kanyang pagsang-ayon at sinabi pa nga na siya talaga ang pinaka-best na junior brother. Sinabi din niya na hindi kailangang mag-alala si Ji Chen dahil paprotektahan niya siya habang ginagawa nila ang misyon para hindi siya masaktan. Kasunod nito, binanggit ng system na ang favorability ng kanyang senior sister sa kanya ay tumaas ng 10 points. Dahil dito, umabot na ito ng 25 points at may status na riding together. Sinundan pa ito ng isang notification na nagsasabing isang opportunity ang na-trigger, at iyon ay kailangan niyang tulungan ang kanyang senior sister na kumpletuhin ang kanyang task. Kailangan nilang magtungo sa Wangyu Village at makipag-cooperate upang paslangin ang demon. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa Wangyu Village.
Ipinaliwanag ng kanyang senior sister na ang village na ito ay sinakop ng mga malevolent spirits at ang mga villagers sa lugar ang naging pagkain ng mga ito. Sinabi rin niya na marahil ang may kagagawa ng lahat ng ito ay isang demonic cultivator. Habang pinagmamasdan ni Ji Chen ang paligid, sinabi ng kanyang senior sister na inatasan sila ng sekta na paslangin ang lahat ng mga spirit sa lugar at imbestigahan ang katotohanan kaugnay ng report ng mga elder. Sumang-ayon dito si Ji Chen at naisip na ang lugar na ito ang magiging entrance sa hinaharap patungo sa Blood Infant Secret Realm, na nakalaan para sa mga Crystallization Realm cultivators. Naalala din niya na noong nakaraan niyang buhay, maraming beses siyang nag-farm sa lugar na ito. Matapos nilang pumasok sa village, nakita nila ang isang balon. Nang lapitan nila ito, biglang umilo ang balon at nagsimulang gumalaw ang mga kadena sa paligid nito. Habang nagugulat pa sila sa nangyayari, biglang lumitaw mula rito ang isang malevolent spirit, kaya agad na binalaan ng kanyang senior sister si Ji Chen na mag-ingat.